Guys, eto na yung mga sulit na phones na pwede nyong bilhin this coming 11/11 sales at 12/12 na sales. Dahil sobrang ganda talaga ng mga performance ng mga phones na i-recommenda ko sa inyo. At hindi lang yun guys, hinalukat ko na yung mga murang link at legit na link para hindi na kayo maligaw sa pagbili ng mga phones. At hindi lang basta-basta yung mga phones na to dahil napakamura na at sobrang ganda talaga ng mga chipset. At paalala ko lang sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, tips and tricks at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, halos ng mga phones na i-recommenda ko sa inyo na review ko na. So hanapin nyo na lang mamaya kung interesado kayo sa mga i-recommenda kong phone sa inyo. Lahat ng link na legit ilalagay ko sa description para makaiwas naman tayo sa scam. Kumpisa tayo sa under 10,000, tapos 10,000 pataas, 15,000 pababa, then 15,000 pataas, tapos 20,000 pataas. So magumpisa tayo sa 10k pababa. Actually, isa lang talaga yung recommended ko dito. Ito yung Infinix Note 30 5G. Makukuha lang natin to ng 8,999, tapos naka 8256 na siya at 45 watts na fast charging. At malakas-lakas na rin yung chipset nito para sa presyo niya dahil naka Dimensity 6080 na siya. So nung tinry ko to, palag na palag talaga sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile at kahit sa Wild Rift. Pero sa mga gatong presyo, ilalagay lang natin sa mga medium settings tsaka low settings para maging smooth yung playing natin sa mga gatong phones. At 5G connectivity na rin to at ang pinaka nagustuhan ko dito, naka-bypass charging na siya sa ganitong presyo. At yung nakuha kong kulay dito nung tinest ko, nag-glow in the dark siya. Talagang napakalupit nito. So makukuha lang natin to this coming 11/11 o 12/12 na sales na 8,999. So lahat ng link na nilagay ko dyan, minsan nagbabago yung presyo niya. Minsan mataas sa Shopee, minsan mababa sa Shopee, minsan mataas naman sa Lazada, at minsan mababa rin sa Lazada. So depende yata sa seller kung ano yung mga bibigay nilang presyo, pero sa naalungkat ko, yan yung mga nakukuha natin. So i-check nyo na lang ulit, nandyan naman yung mga links sa description. Okay, itong pangalawang phones na i-recommend ko sa inyo, actually nasa 10,599 ngayon nag-sales. Samantalang dati nasa 12,999 to. Ito yung Infinix Zero 5G 2023. Actually, ang ganda ng chipset nito, MediaTek Dimensity 1080. Ginamit kong chipset na to sa Redmi Note 12 Pro 5G at Samsung A34. Actually, yung mga presyo noon nasa 18,000. Pero dito ngayon, nasa 10,599 na lang. So, napakamura niya para sa chipset niya at palag na palag din sa mga gaming. So, low settings tsaka sa medium settings. Actually, mas smooth to sa Call of Duty Mobile, Mobile Legends, sa mga Wild Rift at kung ano-ano pa. Sa Mobile Legends, pwede nating ilagay sa Ultra dahil kayang-kaya naman. Pero sa mga dalawang phones na sinabi ko sa inyo, sa Infinix Note 30 5G at saka dun sa Infinix Zero 5G 2023, hindi masyadong kaganda yung mga cam niya na at saka talagang malikot. So huwag kayong umasa na yung mga phones nyo nasa 10,000 na napakaganda ng camera. Lalong-lalo na nasa Infinix phones tayo. So ngayon, ito yung mga pinakamagandang phones, 10,000 pataas tsaka 15,000 pababa. Actually, napakarami nito. Hindi ako mag-recommend sa inyo na basura na phones lang. Magumpisa tayo ngayon sa Camon 20 Pro 5G, 11,329 kapag nag-sale. Ang totoong presyo nito, kung di ako nagkakamali, nasa 11,000 na. Pero sa mga malls, parang nasa 13,000 na siya. Pero ngayon, sa ganitong presyo, sobrang ganda ng value ang makukuha natin sa Tecno Camon 20 Pro 5G. Imagine mo na naka-AMOLED display ka na, tapos 120Hz na refresh rate. At napakalakas ng chipset niya na MediaTek Dimensity 8250. Kung di ako nagkakamali, no overclock pa nga to. At meron tong dedicated na SIM card slot, meron din siyang audio jack. Then sa camera, meron na tayong 4K at 30 frames per seconds. Ganun siya kalupit. At lalong-lalo na palag to sa gaming. Dahil meron din siyang bypass charging na bagong updates dito sa phone na to. So nung tinest ko, gumagana talaga yon. Pero ang downside ng Tecno Camon 20 Pro 5G, mainit lang talaga pagdating sa gaming. At tinest ko nga to, umaabot nga siya ng mga 45, 46 depende sa mga games na tinest natin. Pero sa mga low settings lang, okay lang naman, gamitan lang natin ng phone cooler. Huwag na tayo masyadong magreklamo sa Tecno Camon 20 Pro 5G dahil napakaganda talaga ng value na binigay nito. Ang kakambal lang talaga nito para gumana ng maayos sa gaming, phone cooler lang. So highly recommended ko talaga ng Tecno Camon 20 Pro 5G dahil makukuha lang natin ngayon ng 11,329. Susunod, ito yung Infinix Note 30 VIP. Napakaganda rin yung chipset nito at parehong-pareho lang, pero nag-phase out ngayon siya.
At huwag kayong mag-alala dahil parating na yung Racing Edition. Actually, eto na yon, nandito na sa atin, i-review ko na lang to. Pagkatapos yung review, ilalagay ko na lang yung link sa taas para makita nyo. Pero napakaganda ng value na makukuha natin dito sa Racing Edition. At ang problema ko ngayon, hindi ko alam kung anong presyo nito. Baka sa 12/12 pa mag-sale to, baka makamura pa tayo doon. Kung di ako nagkakamali, baka medyo mataas pa to dun sa regular version. So dito ngayon, kasi napakaganda ng mga accessories na makukuha natin dito. Meron tayong mga Bluetooth earphones, BMW na wireless charging, at napakaganda ng back panel dahil umiilaw yung back panel nito kapag may notifications. At meron na rin tong Magic Port na katulad dun sa Tecno-Camon 20 Pro 5G na bagong updates. Ang tawag naman nila doon is Dynamic Port, pero pareho-pareho lang yan. Kaya abangan natin ang Infinix Note 30 VIP na Racing Edition. Capable na siya ng 60 watts na fast charging, may bypass charging na rin, at napakalakas talaga. Pero yung chipset nito is pareho lang sa Tecno-Camon 20 Pro 5G, kaya partneran din natin ng phone cooler. At ito pa yung isang naka MediaTek Dimensity 8050 na kailangan din ng phone cooler dahil palag na palag din sa gaming kahit na alam natin na pang camera talaga tong phone na to. Ito yung Infinix Zero 30 5G na ang presyo nasa 13,799 lang at ang variant nito is 12256 na. Ang makukuha natin dito, Curve AMOLED display, 144Hz na refresh rate, tapos kapag nag-selfie tayo kaya dun sa main camera, meron tayong 4K at 60 frames per seconds. Ang downside lang nito pagdating sa video, sobrang galaw talaga ng video. Hindi mo talaga maasahan talaga kapag naglalakad tayo, sobrang alog talaga. Pero ang kagandahan dito kapag nag-sale siya is 13,799 nga at maganda rin talaga yung value na makukuha rin talaga natin dito. Actually, yung Tecno-Camon 20 Pro 5G, Infinix Note 30 VIP na Racing Edition, at Infinix Zero 30 5G, pare-pareho lang talaga yung mga performance niyan pagdating sa gaming. Yun nga lang talaga sa Mobile Legends, medyo nag-iiba yung settings. Yung iba merong ultra at yung iba super lang yung nakukuha. So paikot-ikot siya doon at hindi pa siya stable. Pero ang kagandahan sa mga Transsion na phones na ganito, nagbibigay na sila ng mga software updates na reklamo natin dati. Nakakala natin na hindi sila magbibigay ng mga software updates. At maganda talaga yung pinapakita ng Transsion ngayon dahil sobrang ganda ng mga value na makukuha natin sa mga gantong presyo. Sobrang mura lang, tapos mataas na rin talaga yung makukuha natin performance kada phones nila. Okay, moving on. Kung malakas na sa inyo ang MediaTek Dimensity 8050, itong next phone na ibibigay ko sa inyo, sobrang lakas talaga dahil naka MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Ito yung Redmi 12T Pro. Sobrang ganda rin ng value nito na binibigay niya dahil sagad na sagad talaga yung mga graphics na nakuha natin dito at hindi siya nag-iinit pagdating sa mga games. Alam naman natin kapag sinabing 8200, talagang maganda yung performance niya na maabot yung Antutu score nito ng 800,000 points. Actually, pang flagship na talaga yung level nito. Yun nga lang, hindi siya AMOLED display, naka IPS lang tayo, pero naka 144Hz na refresh rate. Pero para sa akin, hindi ko masyadong ramdam yung 120 sa 144 ngayon dahil yung mga games natin is pumapalo na ng 120 at minsan may mga games na pumapalo rin ng mataas sa 120 pero hindi naman talaga lahat. So okay lang talaga tayo sa 120, parang free na lang na meron tayong 144 dito sa Redmi 12T Pro at makukuha lang natin to kahit hindi sales, 12,999 o 13,000 siya. Sobrang ganda ng value ng bibigay sa inyo ng Dimensity 8200, pero naka 8128 lang to sa 13,000 niya. Pero may ibibigay ako sa inyo na mas magandang value na 13,466 kapag nag-sale. Ito yung iQOO Z8. Actually naka OV64B pala yung sensor nito o camera sensor nito at mataas yung storage nito compare natin sa Redmi 12T Pro dahil dito makakuha tayo ng 8256 na storage at ang pinaka nagustuhan ko dito, palag na palag din sa gaming at meron tong 4D vibration kapag naglalaro tayo sa PUBG, Call of Duty Mobile tsaka Wild Rift. Ramdam nyo talaga kada laro at meron tong 120Hz na refresh rate. Although ang downside lang talaga ng Z8 tsaka Redmi 12T Pro, ang touch sampling rate lang nila is nasa 240Hz. Pero hindi ko masyado talagang ramdam yan dahil napakalakas ng chipset niya. Okay lang na nasa 240Hz lang tayo basta mataas yung chipset. So palag na palag talaga itong iQOO Z8. At sa mga nagtatanong kung ano ba yung iQOO na brand, Vivo po to. Kumbaga kung anong naranasan nyo sa Vivo, ganun din yung maranasan nyo sa iQOO. Parehong pareho lang talaga.
parang ganito. Kumbaga sa mga Xiaomi na phones, ang sub-brand nila is Redmi tsaka Poco. So parehong-pareho lang yan, pangalan lang talaga yung pinagkaiba. Sa Realme naman meron tayong Narzo. So parehong-pareho lang yung mga yan, isa lang yung mga operating system nila at iba lang talaga yung mga pangalan. So dito, Vivo IQ00 to. So ibig sabihin na maganda talaga yung brand nito at ang nagustuhan ko dito sa IQ00Z8, maganda lang talaga yung UI niya, hindi siya mabigat katulad ng mga ibang Xiaomi na phones. So dito, smooth talaga yung gaming experience ko dito at kahit na mag-scroll ako dyan, panalong-panalo. At lalong-lalo na nga yung camera nito, napakaganda, napaka-vibrant, saktong-sakto yung mga kulay at stable din sa video katulad ng Redmi 12T Pro dahil naka OV64B na yung camera sensor nito. So highly recommended ko talaga itong IQ00Z8. At isa pa, umabot na pala to ng Antutu score na 900,000 points. At kung gusto nyo pa na mas mataas pa dyan at umaabot ng 1 million Antutu score, ito yung Poco F5 na global version natin ng Redmi Note 12 Turbo. Ang presyo nito ngayon, makakuha lang natin ng 13,699. So flagship level na talaga yung performance nito na Snapdragon 7 Plus Gen 2. Maganda rin dito na naka-AMOLED display na siya, Dolby Vision, HDR10 at 120Hz na refresh rate. At hindi ka mag-alala na mabasa to sa ulan dahil naka IP53 dash tsaka splash resistant na rin to. Lalong-lalo na palag din sa gaming tsaka flagship level talaga pagdating sa gaming. Wala ka nang hahanapin dito pagdating sa presyo niya. Yun nga lang, 240Hz na sampling rate. So yung mga sinabi ko kanina na Redmi 12T Pro at saka dun sa IQ00Z8, kung ayaw nyo ng mga China phones na ganyan din yung presyo, nasa 13,000 lang din, ito yung katapat talaga niya na global version talaga na mas mataas at mas malakas na Poco F5 na makukuha lang natin ng 13,000 lang din. So mas highly recommended ko to compare dun sa dalawa. Pero kung gusto nyo talaga ng Vivo phones na naka Dimensity 8200, okay lang din yung IQ00Z8 kasi pumapalag din yung mga SIM card natin at gumagana talaga. Sa Redmi 12T Pro, mas highly recommended ko na talaga yung Poco F5. So sa ganitong presyo pero kapag tumaas tong Poco F5, siguro na 17,000 to. Mas gusto ko na yung Redmi 12T Pro at saka yung IQ00Z8. So samantalayin natin yung mga link ngayon o yung mga sales ngayon. At idagdag ko na rin to sa Poco phones na mag-sale ngayon, ang Poco X5 Pro. Sobrang solid ng performance nito, hindi siya naginit kahit anong laro. Ilagay lang natin sa mga medium settings, napaka-smooth na niya. Syempre kung nasa high settings tayo, mag-init pa rin yan pero hindi siya ganun ka-intense. Lalong-lalo na sa camera, stable yung camera nito at global version na rin siya. Hindi nyo pag-isiyan ng pagbili ng Poco X5 Pro talaga. Dahil yung presyo lang nito is nasa 11,990 lang sa Lazada. At ang pinakamurang nakita ko dito, 10,730 sa Shopee. So kayo na lang pumili kung anong gusto nyo, sa Shopee kayo bumili o kaya sa Lazada. At may mga voucher pa yan. So mabibili na lang natin ng X5 Pro kapag may voucher siguro sa Shopee ng 9,000 na lang. So ganun siya kasulit. Imagine mo, nasa 18,000 to dati. Ngayon nasa 9,000 na lang kapag may voucher tayo. So yun yung mga recommended kong Poco sa inyo ngayon. At ito naman, kung yung Poco F5 is nasa 13,699, ang Redmi K60e is nasa 14,999 pa rin. Actually mas paborito ko to kaysa Poco F5 dahil naka 2K resolution na to at 480Hz na touch sampling rate. At ang processor nito talagang balance talaga, hindi siya masyadong mainit talaga. Hindi naman masyadong mainit yung Poco F5 na Snapdragon 7 Plus Gen 2, pero nagkukulang ako ng mga ibang features sa Poco F5 na nakita ko naman sa Redmi K60e. Gaya nga ng 480Hz na touch sampling rate, 2K resolution, OLED display, tapos naka Gorilla Glass Victus na to. Sobrang lupit talaga. At lalong-lalo na stable din to sa video ng 4K at 30fps. Kapag nahawakan nyo to, napaka-premium talaga dahil yung back panel nito is made of glass na rin. Unlike sa Poco F5 na plastic lang yung materials na ginamit dito. At sobrang palong-palo din sa games talaga dahil naka MediaTek Dimensity 8200 na rin. So highly recommended ko talaga itong Redmi K60e. Pero kung ayaw nyo naman ng Redmi K60e, may recommend ako sa inyo na mas mataas pa dito. Naka Snapdragon 8 Plus Gen 1 na to at ang presyo 16,899 na lang ngayon. Ito yung Lenovo Legion Y70. Napakaganda ng value na makukuha mo dito at napakaganda talaga pagdating sa gaming. Dahil meron na itong 144Hz na refresh rate, mataas na rin yung touch sampling rate nito ng 1000 touch sampling rate at lahat ng games gumagana rito, hindi siya talaga nagiinit at meron na rin itong bypass charging. Legit talaga yung bypass charging ito, mas maasahan mo talaga sa mga Infinix na phones. Talagang palong-palo talaga itong Lenovo Legion Y70 sa halagang 16,000 pesos. Imagine mo dati nasa 24,000 to at sulit pa rin siya that time.
pero ngayon 16,000 na lang. Sobra talagang lupit nito. Pero may downside tong phone na to na sobrang lala talaga. Hindi tayo makaka-receive ng notifications lalo na sa Messenger at medyo delay yung mga ibang notifications natin. Yun lang talaga, hindi siya ma-resolvean. Minsan may mga mods pero mahirapan tayo kung normal na user ka lang. So payo ko, kung gusto mo na pure gaming talaga at wala kang pakialam sa mga notifications mo, kunin natin tong Legion Y70 na 16,000 pesos lang. Ang next naman, nasa 18,000 to. Ito yung Redmi Note 13 Pro Plus. Actually napaka-premium ng design nito, naka-curve OLED display na siya at Dimensity 7200. At bago pa lang tong chipset na to at hindi pa masyadong optimized, pero pagdating ng araw magiging optimized na to. Wala pa tayong global dito pero pag nagkaroon ng global medyo magmamahal na to. At ang maganda dito, meron tayong 120 watts na fast charging tapos 200 megapixel na camera. So highly recommended ko rin sa inyo to kung ayaw nyo ng Lenovo Y70 at stable din naman to sa video. Yun nga lang, sa ibang games, video muna tayo kasi hindi pa masyadong optimized at kailangan pa ma-optimize bawat laro nito. Pero kung nagugustuhan nyo yung ganitong design, pwede sa inyo itong Redmi Note 13 Pro Plus at nasa 18,000 lang to. At ito naman para sa mga Realme fans, ito yung Realme GT Neo 5 SE. Nasa 18,000 lang to at malakas-lakas na yung chipset katulad siya ng Poco F5. Ito yung Snapdragon 7 Plus Gen 2. Actually, inatest ko to, maganda yung camera kumpara dun sa Poco F5 at masasabi ko na maganda yung operating system nito. Then meron tayong 144Hz na refresh rate na rin dito. Yun nga lang, may kamahalan siya na 18,000 pesos siya ngayon. Pero kung ayaw nyo talaga yung Poco F5, dito kayo sa Realme GT Neo 5 SE. Okay, ang pinakamalakas talaga pagdating sa mga global version tapos napakamura niya lang. Ito yung Poco F5 Pro. Sa 11/11 o 12/12 na sales, makakuha lang natin to ng 19,699. Ganun siya kamura. At makukuha natin yung variant nito na 12256. Actually, napakaganda nito sa gaming at hindi masyadong umiinit pagdating sa mga laro. At optimized na dahil naka-global na nga tayo dito. Hindi nyo talaga pag-isiyan yung pagbili nyo ng Poco F5 Pro sa ganitong presyo kasi marami siyang mga settings o features na wala sa ibang phone. Katulad ng mga network acceleration, tapos sa camera sobrang dami rin ng mga settings at talaga mag-enjoy ka magkalikot dito sa Poco F5 Pro. At wala ka talaga magiging problema, hindi talaga sasakit yung ulo mo sa phone na to. Ka-AMOLED display na to with 120Hz na refresh rate, Dolby Vision, HDR10 at sobrang ganda talaga ng display dahil meron tayong Gorilla Glass 5 protection at glass back na rin yung ginamit na materials dito. So wala akong nakikitang cons dito sa Poco F5 Pro, maganda rin kasi yung camera nito. So wala akong nakikitang cons dito sa Poco F5 Pro, lalong-lalo na maganda naman talaga yung camera niya at naka Snapdragon 8 Plus Gen 1 siya na palong-palo rin sa mga games. So kung ayaw nyo naman ng mga Xiaomi, Oppo, ko alam ko naman na meron talaga na may ayaw talaga dyan, highly recommended ko naman sa inyo yung Vivo IQ00 Neo 8. Naka Snapdragon 8 Plus Gen 1 din to at hindi ko pa na-try ito, actually bibilin ko pa lang, pero sa nakikita ko maganda naman talaga yung Vivo phones. Pero dito naka-AMOLED display na rin siya at 144Hz na refresh rate, HDR10 tapos 300 nits brightness na rin siya. At alam ko na palong-palo rin to at supported siya ng 8K at 30fps, 4K at 60fps. So abangan nyo to, i-review ko rin sa inyo. At maganda rin yung speaker nito dahil naka-dual speaker na rin tayo dito. So nasa 18,199 lang to sa 12256 niya at mabilis na rin yung charging nito na 120 watts with 5,000 mAh capacity ng battery. Okay, pagdating naman sa above 20,000, ang pinaka-recommended ko sa inyo is the Realme GT Neo 5. Nasa 20,900 lang to at 12256 na yung variant natin. Nung tinest ito, similar lang sila sa Poco F5 pero ang kaibahan dito, mas stable yung camera niya o mas maganda yung camera ng Realme GT Neo 5 kumpara sa Poco F5 at mas maangas siyang tignan at premium naman siya dahil yung back panel nito sa camera module may LED light siya at talagang masasabi natin na pang gaming tong phone na to. Palong-palo rin sa games kasi umaabot din siya ng 1 million ng Tutu score dahil dun sa Snapdragon 8 Plus Gen 1 at kaya nga nung games kayang-kaya nito kahit na sagaran pa. At napakaganda rin talaga ng game turbo, talagang maasahan mo yung mga game turbo ng mga Realme na phones. So highly recommended ko rin sa inyo sa 11/11, makukuha lang natin to ng 20,900 ang Realme GT Neo 5. At kung gusto nyo naman ng Snapdragon 8 Gen 2, ang pinakamalakas na chipset this year, ma-recommend ko sa inyo ang Nubia Z50 dahil yung presyo nito nasa 21,900 lang sa 12258. Sobrang mura nito para sa Snapdragon 8 Gen 2 na umaabot siya ng 1,600,000 points sa Antutu. At meron na rin tayong AMOLED display with 1 billion colors, 144
4Hz na refresh rate na siya. At sa display curve na rin siya at pang camera centric talaga itong phone na to dahil yung nakukuha ating shot napakaganda talaga at stable naman pagdating sa video at makakuha rin tayo ng 8K 30fps tsaka 4K at 60fps at maganda talaga yung camera nito, palong-palo talaga. So highly recommended ko rin sa inyo ang Nubia Z50 nasa 21,000 at ngayon kung gusto nyo talaga ng pangmalakasan pa na Snapdragon 8 Gen 2 dito tayo sa Nubia Z50S Pro na global version. Sa 12256 makukuha lang natin ngayon siya ng 29,000 lang. Sobrang mura niyan para sa global version ng Z50S Pro. At sa pagtest ko ng game slot, kayang-kaya kahit sa mga high settings hindi bumaba yung performance nito. Lalong-lalo na sa Genshin Impact 60 frames per second yung tinest ko doon at hindi siya bumaba doon kahit ilang minuto. So palong-palo rin talaga yung performance ng Snapdragon 8 Gen 2 pagdating sa phone na to. So ang downside lang nito ngayon sa nakikita ko, wala siyang game turbo at may mga inalis yata ng mga Teams Store dito. Pero para sa akin hindi natin kailangan yun kasi maganda naman yung performance niya, hindi naman talaga bumaba yun. At ang pinakamaganda dito, napakaganda ng camera niya. Talagang parang pang DSLR pagdating sa mga photos na nakukuha ko at stable din siya sa video kasi meron siyang 4K at 60fps at magagamit din natin yung 4K 60fps na yan dun sa ultra wide niyan. Napakaganda talaga at napakaganda ng kulay na nakikita ko dito sa ultra wide pagdating sa 4K at 60fps. So highly recommended ko sa inyo to, sobrang sulit nito. Yun nga lang medyo bulky siya tapos yung camera module malaki din. Medyo hindi nagugustuhan ng mga iba yun. Pero para sa akin nagugustuhan ko yung ganitong design, talaga napaka-premium niya at medyo may kabigatan talaga siya. Ako gusto ko talaga na medyo mabigat yung mga phones kasi ramdam ko talaga yung value niya. Unlike sa mga maganda phones. So yun yung para sa akin. So highly recommended ko tong Nubia Z50S Pro. Makukuha lang natin ngayon ng 29,600 depende pa sa voucher. Okay, lahat ng link nasa description box, so kung di nyo makita ilalagay ko na rin sa comment section. At yung mga presyo na sinabi ko medyo pa iba-iba yan, depende sa seller kung anong presyo ang ginagawa nila. Pero at least may idea na kayo kung anong makukuha nyo sa 11/11 tsaka 12/12 na sales. So I hope na nakatulong ako sa inyo at magkita tayo sa mga next unboxing natin na sobrang ganda rin ng mga i-unboxing phone sa inyo at marami talaga. Magko-comparison din tayo, pwede kayo mag-comment dyan kung anong gusto nyo i-compara na phones para magawa natin ng video. So sabi ko nga kanina na lahat ng link legit yan at walang tapon talaga yan. At sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pinutin yung bell icon. Sa mga nasa Premiere, sobrang salamat talaga. So once again, this is Paul. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I